Usapang baka na naman tayo mga idol, at ngayon nga po is pag-uusapan po natin kung paano po ba magpaamo at magpabait ng ating mga alagang baka. Napakalaking hayop po nitong baka, kaya kung halimbawa may alaga tayo, mas okay po kung mabait at may ugali din po ang ating mga baka na kung halimbawa yung iba po yung magbibigay ng pagkain o yung iba yung mag-aalaga is matapang po. Kaya napakahalaga po na dapat napabait natin yung ating mga alagang baka. At shoutout nga pala kay Idol Edward Ajon. At syempre kay Idol Rico de la Cruz Jose. Isa nating idol na talaga namang napakagaling magpabait ng baka. Alam niyo mga idol, itong baka dapat kung halimbawa bata pa lang po is napapaamo na natin. Napakalaking bagay mga idol ng paghimas-himas o lagi nating pagbibigay ng oras sa ating mga alagang baka, lalo na kung halimbawa ito ay bisiro pa o maliit pa. Ito ang simpleng paghagpos po natin sa ating mga alaga araw-araw tuwing magbibigay tayo ng pagkain o magpapainom ay napakalaki po talagang bagay para maging mabait at talagang lumaking maayos po yung ugali ng ating mga alagang baka. Gustong gusto po ng ating mga alaga na hinahagpos po sila sa katawan, sa pinakalambi nila, sa ulo. Tips ko lang sa inyo mga idol, yung paghawak po sa ulo ng baka is huwag po nating diinan dahil minsan po lalo na ang tumatapang yung alaga. Pag hinahagpos po kayo sa ulo na madiin o parang lalong tinuturuan natin sila o nag-a-attempt po tayo na parang ng laban sa kanila, is nagiging iba po, nagiging salit na bumait, tumatapang po yung baka. Kaya himasin lang po natin ng maayos, ng dahan-dahan. Iparamdam po natin sa kanila yung parang pagmamahal talaga na importante sila sa atin, ganon. At talaga nang pong napakabilis pong pabaitin ng baka. Nakakatulong din mga idol kapag halimbawa mabait ang ating baka, nakakatulong din po sa atin para mapabilis din po yung ating pag-aalaga. Yung paggamit mga idol ng asin o kaya ng mga feeds na ginagamit natin na pampakain sa kanila, yung kung halimbawa ang ating baka po is nabili natin na medyo malaki na, nakakatulong din po yung paggamit ng asin at saka nung feeds na ilalagay natin sa ating kamay tapos papahimudan natin sa kanila o dun po nila sa palad natin kakainin, is nakakatulong din yan mga idol para mapabait yung ating alaga. Kasi pa mga idol, nakakatulong din mga idol yung halimbawa pagbibigay natin ng pangalan sa ating mga alaga na kada makikita natin sila o kada magbibigay tayo ng pagkain is tinatawag po natin sila sa pangalan nila, is malaking bagay din po yan para maging mabait yung ating alaga. Sabi ko nga po sa inyo, napakalaki nitong baka at napakalakas po nito compare sa atin na tao. Kaya kumbaga, delikado po talaga kung halimbawa ang ating baka is matapang. Sa mga toro naman mga idol, ang ginagawa ng tatay ko dyan, gumagamit po kami nung brush o parang sinusuklay po lagi yung mga balugbog o yung pinakakatawan ng baka para bumait. Kasi itong turong baka mga idol, lalo kung halimbawa nasampa na, minsan po talagang natapang to kapag halimbawa nakakita po ng babaeng baka. Pero kung halimbawa mabait yung ating alaga is wala pong problema. At sa mga idol, kahit mabait po yung ating baka, may mga time po na kapag halimbawa umanak po to is talagang natapang. Na nagiging problema po kapag halimbawa may trabaho tayo o ihahabilin lang o iiwan natin yung baka natin sa ating asawa o kaya sa ating anak, is problema po kung talagang matapang, kung ayaw magpalapit sa ibang tao na magbibigay ng pagkain. Kaya mga idol, importante mga idol na dapat bata pa lang o bisiro pa lang yung ating alagang baka is mapabait na po natin. At paalala ko lang sa inyo mga idol, kahit pasabihin na mabait na yung ating alaga o minsan wag po tayo makampante dahil itong baka mga idol is talagang manunuwag o talagang may ugali kasi hayo pa rin po yan o talagang may mga baka po talaga na minsan naninipa. Ito minsan din yung dahilan kaya yung iba nating mga kapwa na
na gusto magbaka is talagang hindi nila magawa kasi natatakot sila sa baka kasi nga po malaki ang baka. Pero may mga paraan mga idol para mapabait at napakadami pong dahilan para mag-alaga tayo ng baka. Unang-una, napaganda po ng kita dito sa pagbabaka. Mapapansin nyo naman, napakadami na pong mga farmer na nag-i-invest o nag-aalpas ng pera dito sa pagbabaka dahil talagang tunay na napakaganda po ng kita dito. Basta mapag-aralan po natin, magkaroon tayo ng kaalaman at syempre, sabi ko nga sa inyo mga idol, pinakauna yung dapat safe na safe po tayo dito sa pag-aalaga natin baka at magiging safe po tayo kung ang ating pong baka is mapapabait po natin at maalagaan po natin ng maayos para kumita po tayo ng maganda. At lagi kong sinasabi sa inyo mga idol na iwasan po natin na saktan o garutihin yung ating mga alagang baka. Talagang hayop po yan na talagang may ugali na kung minsan talagang mapipikon tayo, pero basta alagaan lang po natin sila ng maayos. Napakadaming dahilan para pabaitin po sila. Kung maaari mga idol, minsan kausapin din po natin yung ating mga alagang baka. Basta huwag lang po natin hihintayin yung sumagot at baka may makarinig, mayayari tayo. So mga idol, hanggang dito lang po muna tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng mga sumusuporta na nanonood sa atin. Maraming salamat po sa lahat. Please like, comment, and share!